Good morning! Happy partners all over the world. Samahan niyo po ako ulit today kasi meron tayo imi-meet. Ito pong taong to is OFW po siya before. Nagkakilala kami dito sa Facebook. And isa po siya sa mga umuwi for good. And ang nakakatuwa doon kasi habang kasama niya yung pamilya niya, isa siya sa mga ginawang milyonaryo ng negosyo po natin. Kaya kilalanin natin siya. And eto na nga, papunta na po ako sa kanya. Kaya, yes! See ya! Ayan! So, eto na po. Pakilala ko po sa inyo. Walang iba kundi si Coach Raymond De Jesus. Isa po sa mga dating nakilala ko lang talaga. Nagkakilala lang tayo sa Facebook lang po talaga. As in, we are complete strangers in Facebook. And eto nga ngayon, since siya po yung ating bida, sa video na to, syempre interviewin natin siya. Pakilala ka naman muna, Coach, sa mga viewers natin. And bilang isang OFW dati, bigay ka lang ng background. Yan. Okay, so good morning sa lahat. And by the way, ako nga pala si Coach Raymond De Jesus. Okay, former OFW from Saudi. Former kasi nag-for good na po ako dito sa Pilipinas. Year 2017 pa. Yes. Okay, so paano ba ako na-invite na involved dito sa Empowered Consumers? And syempre, walang iba kundi kay Mentor Tanya. Okay, grabe kasi Duterte fan ka, di ba? yes, Duterte fan pa noon. 2016 pa. Dati po siya dati from Duterte na fan page. Kasi yun yung mga time na, di ba, tumatakbo pa lang si President Duterte noon. Yun, so grabe kasi, bakit grabe? Kasi hindi naman ako agad na nakilala. Okay, kasi syempre stranger, hindi ko siya kilala, okay, at the same time, nasa Pilipinas sila, or si Mentor, at ako po is nasa abroad. Okay, kaya lang, meron yung tumatak sa akin noon that time na kung pwede ko naman kitain sa Pilipinas, bakit pa ako magsasacrifice papuntang abroad para iwanan yung pamilya ko. Okay, so yun yung isang naging realization din. At the same time, nakita ko rin sila, Mentor time na that time, na sila kumikita ng 100,000. Okay, nasa Pilipinas lang, nag-online, nakaupo, nasa bahay. Diba? So kami, okay, nasa abroad, okay, ang laking sinacrifice namin para Pero mataas posisyon mo, di ba, Coach? Yes. Mataas posisyon, supervisor ka, Food di ba? supervisor po ko. Pero hindi naman ako nag-start agad na food supervisor, waiter din ako. Nag-start din ako sa maliit na income hanggang sa, sabi nga ng misis ko nun hindi naman nakakabuhay yung sahod ko. Yun yung totoo. Kasi pwede kong kitain sa Pilipinas noon. Kasi nasa 10,000, 11,000 lang ang sahod ko noon. Hanggang sa nag-promote, okay, and syempre, kahit na tumataas yung kita natin, okay, hindi pa rin masaya, hindi pa rin kompleto. Bakit? Kasi kumikita man tayo ng malaki, malayo naman tayo sa pamilya natin. Okay? Yun talaga. Yes, yun yung reality. So, doon ako nag-decide na bakit hindi ko subukan. Okay, to cut the story short, year 2016, na-invite ako pagpasok ng 2016 January. Okay, birthday ko po noon. Okay, bago yung birthday ko, ito na yung naging regalo ko sa sarili ko. Sabi ko, opportunity o negosyo na pwedeng magpa-uwi sa akin for good dito sa Pilipinas. So, doon nag-start. And then, yun Kasi po. yung mo, di ba, yung kwento niya po kasi bilang padre de pamilya, ilang taon mo na na-miss yung birthday ng anak mo, di ba? Parang ano nga yung kwento ni yung best friend ko? Yung Ilang sa- taon siya nung umalis ka, tapos Months pa lang po nung umalis ako sa Pilipinas, nasa 3 months old. Okay, so ibig sabihin wala pang kamuang sa mundo. Okay, hindi alam yung nangyayari. Kumbaga, 6 years, okay, 6 years ako sa 6 abroad. years ka sa abroad. Opo, 6 Yun. years ako sa abroad. And then, ito yung malupit dito kasi first birthday ng baby ko. Yung baby ko na iniwan ko 7 years old na nung makasama ko dito sa Pilipinas. Next na birthday na naatanan mo, kasi nga po dahil sa negosyo natin is isa po siya sa mga mamapalad na talagang naka-uwi for good kasi nung nag-end yung kontrata niya, nagkaroon na siya ng kumpiyansa na kesa malalayo sa pamilya, kumikita nga malayo naman sa pamilya, 'di ba? May parang kirot pa rin bilang padre de pamilya. So, nag-decide na siya na mag-for good. So, first time niyang maka-attend ng birthday ng anak niya. 7 years. 7th birthday. Grabe, di ba? So, Pero nakakatawa
nakaka-touch lang, di ba? Kasi bilang OFW, for sure, maraming mga makakapanood nito na makaka-relate din talaga sa kwento na yan, na marami naman talaga sa mga kababayan natin ang gusto talagang makauwi for good. Yun nga, naghahanap talaga ng tamang opportunity para magkaroon sila ng kumpiyansa na kahit nandito lang sila kasama yung pamilya ay pwede talagang kumita. So, ito po ngayon si Coach Raymond kasi, siya po yung isa sa mga example ko ng mga OFWs po na nung umuwi for good ay naging milyonaryo po. Diba? So, yun naman ang kinaganda kasi syempre, unahan ko na po kayo, hindi din naman po ito madali kasi wala naman pong madali na sa panahon ngayon. For sure, si Coach Raymond, he has his own share of struggle. Diba? Marami din siyang mga kwento ng mga, syempre, mga challenges din ng mga naitawid niya para lang abutin niya yung pagiging milyonaryo dito sa negosyo po natin. But then, very rewarding talaga. Diba? Parang kwento mo naman, Coach, sa kanila, yung pakiramdam na habang kasama mo yung family mo ngayon, parang hindi ka man yung yaman na nakuha mo na yung yaman mo talaga na gusto mo talaga na kayamanan na sobrang laking bahay and all. But then, kumusta yung pakiramdam na habang nagsusumikap ka, ay kasama mo yung pamilya mo na experience mo na ngayon lahat ng kasama sila? Ayun, mentor, Tanya. Okay. Siyempre, number one, sobrang blessed ako sa opportunity na to kasi aside sa kumikita ako, kasama ko yung pamilya ko, kasi iba yung iba yung... Kaka-birthday nga lang ulit ng diba, panganay? So, rito, yung opportunity na to, ito yung panghawakan natin. Kasi kahit naman nasabihin mo, kumikita ka ng malaki dyan, okay, ako kumikita ko rin ako ng malaki nun, pero ang pinanghawakan ko, kumikita ako ng malaki, pero hindi ko kasama yung pamilya ko. Diba? So yun yung isipin mo, yun yung intindihin mo, bakit natin itong blessings na to, na opportunity na sinishare namin sa inyo. Kahit hindi nyo kami kilala, kasi ako po mismo sa sarili ko, sobrang thankful ako kasi ngayon, pag-gising mo ng umaga, kasama mo yung pamilya mo, hindi katulad pag nasa abroad, pag-gising mo ng umaga, ano yung alarm mo, papasok na naman ako, okay, itong ano naman yung trabaho ko, ganito na naman, tapos uuwi ka, pagod, diba? So, yun yung naging mindset ko rin na sabi ko, ito yung nakita ko na nakita ko na ito yung maging way para makasama ko yung pamilya ko, so ginawa ko siya. So, ito yung maganda rito kasi habang kumikita ako kasama ko yung pamilya ko, at the same time, okay, marami rin tayo natutulungan na OFW rin na makauwi rin for good, especially po sa mother team natin, Royals International Park. Okay, siyempre, sa tulong ni Mentor tayo na, grabe, sobrang dami na natin natulungan. At the same time, gusto namin na ikaw din yung matutulungan namin. Okay? Tignan mo ito as a blessing, hindi po gastos. Okay? Ito is opportunity na maging way para makapinpon ulit yung kasama or makasama mo yung pamilya mo. Ngayon, Pasko na naman. Okay? Ayan, Pasko na naman po. Grabe po ngayon. Ngayon, siguro sa mga kababayan natin na kasama yung mga pamilya, syempre masaya, excited. Sa mga kababayan naman natin na nasa abroad, siguro po ang pinaka may papayo namin sa inyo, ang pinakamagandang regalo sa pamilya mo na mabibigay mo po ngayong Pasko, hindi lang po yung ham at mga maraming handa. Ang pinakamagandang regalo para sa amin na pwede mong ibigay sa pamilya mo ngayon is magkaroon ka ng opportunity na panghahawakan mo, tatrabahuin mo habang free time mo dyan, sa lahat ng free time mo dyan sa abroad para magkaroon ka din ng chance na maging kagaya ni Coach Raymond na makauwi for good, maging milyonaryo habang kasama yung pamilya. Diba? And by the way, isa na din po siya sa mga travel incentive qualifiers natin kasi naranasan na din po niyang mag-abroad, hindi po para magtrabaho, kundi para mamasyal-masyal. Bilang turista naman. So, yung mga ganun po na buhay, yun din po yung buhay na deserve mo at deserve ng buong pamilya mo. Kaya, naniniwala po kami, OFW is not a lifetime job. Nandyan ka dyan, pang tawid-tawid mo lang yan. Pero yung, yan ang kakapitan mo habang buhay, na malayo ka sa pamilya mo. Okay naman po yung pera na nagpapadala ka, pero hindi kasi napapadala yung pagmamahal, hindi napapadala yung yakap, hindi napapadala yung halik. Iba pa rin.
Di ba, pag nandito ka sa Pilipinas, kasama mo yung pamilya mo, habang kumikita ka ng same o higit dyan sa kinikita mo ngayon, at kayang-kaya po yung ibigay ng negosyo natin dito sa online pa. Facebook man to, pero dito sa Facebook talagang makakahanap ka ng taong pwedeng magbago ng buhay mo, and talagang dito sa Facebook pwede ka talagang tuluyan ng umasento. Lalo na sa panahon ngayon na may pandemic, grabe talaga, everyone is shifting online. Kailangan ikaw din po para makasabay ka sa new normal na kasama mo po yung pamilya mo. Kaya yun lang! Thank you po! Sana na-inspire po kayo sa kwento ni Coach Raymond. By the way po, siya po yung pinakaunang milyonaryo na ginawa po under my organization na dating OFW. So, meaning to say, kung may nauna, napakarami pong susunod, and ikaw na po yun. God bless!